Good morning po sa inyong lahat. At sana po nag-healthy kayo tuwing umaga kasi ang dami tayo trabaho po sa bahay. Kailangan din na maging strong, lalo tayong strong kasi Ramadan ngayon. Huwag kayong humihina kasi yan ang hanap buhay natin na kailangan. Diba? So, pasensya na kayo kasi habang nagbibideo ko, nagtrabaho din ako. So, ang hirap kasi talaga na malayo sa pamilya, no? Talaga nahirapan ako pero hindi lang halata kasi alam mo ba, yung sikreto ko, pag na-miss ko na ang pamilya ko, nalulungkot ako, tumatawag ako sa Panginoon. God, tulungan mo ako. Huwag mong iparamdam na maging malungkot ako. So, unti-unti kong na-feel na hindi ako iniwan ni God hanggang sa dulo. Imagine mo na 3 beses na ako naoperahan ni God pero lagi ako niya niligtas. Lagi ako niya niligtas. So, siguro, yung God na kailangan pa niya na mabuhay ako sa mundo na makatulong ako sa mga ibang tao at saka sa family ko. At saka, binigay pa niya ng safe ang buong sarili ko. At ang sakit lang na alam ninyo na maoperahan ka na walang nagbantay sa'yo. Nag-isa ako sa hospital. Ako lang mag-isa. At saka yung katabi ko, dami nagbantay sa kanila. Pero ako lang mag-isa. Talaga, nakatingin ako sa kanila. Umiiyak ako. Kasi masakit talaga na halos hindi ako makatayo sa pagkatapos ng opera. So, kailangan ko na nag-isip ako anong gawin ko. Kailangan ako na maging strong pa. So, unti-unti akong tumayo. Naoperahan ako 8:00 ng umaga. Pagka 9:00, tumatayo ako. Gitry ko. So, nagdasal ako muna kay God. Sana bigyan mo ako na maging strong pa. Sana God, gusto ko lumakad na ayoko na mapil na manghihina pa ako. Sana God, gabayan niyo ako na walang mangyari sa akin. So, nagtry ako naglakad ako. So, parang wala akong na-feel na sakit. Pero, habang naglalakad ako, tumutulo yung luha ko. Kasi, yung naoperahan ko sa Pilipinas, yung kasama ko, yung mama ko. Pasensya na kayo, nakaiyak lang ako. Kasi, yung mama ko tuloy na miss ko. Kasi, kung buhay pa yung mama ko, talaga hindi siya pumayag na dito ako sa Qatar ma-operahan. Pero, nag-isip ako kung doon ako magpa-opera sa Pilipinas, ang laking bayad. So, pag dito sa Qatar, mura lang ang bayad. So, nagdesisyon na lang ako na dito na ako magpa-opera. So, kapit na lang ako kay God. Kung ano mang ibigay niya sa akin, kung iligtas niya ako, laking pagsalamat ko. Kung ano mang desisyon ni God na kunin niya ako, tanggapin ko. So, yun lang na naisip ko. So, nagdasal ako ng dasal. Habang nasa waiting area na ako, papasok na sa operating room. Kinausap ko yung doktor, Dok. Pwede ba, Dok, na huwag mo naman ako bigyan na anesthesia na makatulog ako. Kasi takot ako, baka hindi ako makagising kasi mataas yung dugo ko o high blood din ako. So, sabi na doktor, huwag kang mag-alala kasi safe ka. May nag-monitor sa BP mo at saka sa heart mo may nag-monitor din. So, huwag kang mag-alala. Eksperto kami na doktor. Hindi ka namin pabayaan. Safe ka sa operating room. So, sabi ko naman sa doktor, Dok, ano bang gawin niyo? Ano bang procedure niyo na pag-opera? So, ano ba? So, butasan ba yung tiyan ko o laser ba? So,
So sabi ng doktor, kaunti lang ibutas sa may pusod mo at saka sa andar sa didi mo. Kasi apat ang butas kasi yung opera ko sa bato. So, bato sa abdo. Yung kinuha nila yung bato at saka yung abdo. Tapos, sabi ko, tapos in-explain niya na lagyan yung hose, yung bunganga mo para mo yung tiyan mo lalaki kasi hindi mo yun makita yung abdo mo pag di palakihin ang tiyan. Talagang natakot ako. Sobra akong lungkot. Sabi ko, Dok, baka paglabas ko, laki yung tiyan ko. So, sa awa ng Diyos, nakaligtas ako. Tapos sabi ng doktor, mga 5 minutes tapos ang opera ko, sabi ng doktor, ginising niya ako. Sabi niya, Chidora Pasko, Chidora Pasko. So nakagising ako, sabi ko, yes, Doc. Done, Doc? My operation? Yes, done. Sabi ng doktor na, thank you God, ikaw lang ang sa 10 namin na operan, ikaw lang ang hindi hyper. Normal ka sa sumasagot, hindi ka sumisigaw, hindi ka hyper. So, nagpasalamat pa ako kay God na lagi siya dito sa akin. Kasi sinabi ko, gusto ko pagising ko, hindi ako hyper, wala akong ginagawa. Ayaw ko sumisigaw sa nag-opera sa akin. Kasi laking utang ko na pagpasalamat sa kanila na safe ako. So, grabe ang pray ko kay God. So, mahirap talaga na magpapa-opera ka na wala yung pamilya mo. Kahit isa wala. So, ang hirap. Masakit man. Pero, sana Lord, last na to na opera. Kasi pangatlong beses na ko na operahan dito. Salamat po, God, na hindi niyo ako pinabayaan.